Magandang araw! Kumusta kayo mga mag-aaral sa ikatlong baitang? Mabuti naman kung ganon. Ako nga pala si Teacher Joyce at muli ako ang inyong magiging guro sa Filipino 3. Mayroon akong bagong inihandang kwento para sa inyo. Handa na ba kayong makinig? Handa na ba kayong matuto? Mahusay! Kung talagang handa na kayo, gusto kong umupo kayo ng matuwid at makinig ng mabuti sa ating kwento. Bago ang lahat, mayroon nga pala akong tanong sa inyo. Nagdaos na ba kayo ng inyong mga kaarawan? Tayong lahat ay mayroong kanya-kanyang mga kaarawan. Ang kwento na aking ilalahad ngayon ay pinamagatang Ang Kaarawan ni Mina. Malapit na ang kaarawan ni Mina. Sa kalendaryong binibilugan niya ay makikitang 3 numero na lamang ang walang bilog bago ang pinakahihintay niyang araw. Papa, Mama, Ate, malapit na po ang birthday ko. Paalala niya sa mga kapamilya habang kumakain ng almusal. Oo anak, at handang-handa na ang regalong hinihiling mo sa amin. Ang nakangiting sabi ni Mang Enrico. Napapalakpak sa tuwa si Mina. Pagkalipas nga ng 3 araw ay sumapit ang kaarawan ni Mina na tumapat sa araw ng Sabado. Dala ang isang cake na may nakasinding 8 kandila at isang regalong nakabalot ng makulay na papel, ginising si Mina ng masayang pag-aawit ng kapamilya. Pagkatapos niyang mahipan ang mga kandila, ay nakangiting inabot nila kay Mina ang regalo. Hindi maitago sa mukha ni Mina ang sobrang excitement habang binubuksan ang regalo. Nasa loob nito ang 5 bagong aklat. Yehey! Salamat po, ang sigaw ng bata habang isa-isang niyayakap at hinahagdan ang kanyang mga kapamilya. Kinahapunan ay isang maliit na party ang inihanda para sa kaarawan ni Mina. Imbitado ang kanyang mga kalaro at kapitbahay. Isa-isa nang nagdadatingan ang mga bisita, subalit nagtataka sila kung bakit hindi sumasalubong si Mina. Nasaan po si Mina? Ang tanong ng mga bata. Noon lang napansin na magulang ni Mina na wala ang kanilang anak. Buong pag-aalalang hinanap nila ang bata. Wala siya sa silid, ang sigaw ni Papa. Wala rin siya sa kusina, ang nag-aalalang sigaw ni Mama. Nahalughog ko na po ang buong bahay, wala talaga si Mina, ang maluhaluhang sabi ni Ate. Pero nakabihis na siya kanina. Saan kaya nagpunta ang batang iyon? Puno ng pag-aalala ang boses ni Mama. Tumulong na rin ang iba pang mga bisita sa paghahanap. Hanggang sa mapunta sa mapunong bahagi ng bakuran ang kaibigan niyang si Kathy. Nandito na po si Mina, ang malakas na sigaw niya. Nagtakbuhan palapit ang lahat. Nakita nila si Mina, nakasandal sa puno at natutulog habang hawak-hawak pa ang nakabukas na aklat. Mina anak, gising na. Bakit dito ka natulog? Ang tanong ni Papa. Naku, nakatulog po pala ako. Dito ko po kasi binasa ang aklat ko tungkol sa kalikasan. Gusto ko kasing makita ang mga sinasabi sa aklat tungkol sa mga hayop, halaman at mga puno. Paliwanag niya. Pinag-alala mo kami anak, pero natutuwa ako at napakahilig mong magbasa, sagot ni Mama. Mina, masarap ba talagang magbasa? Di ba mas masarap maglaro ng mga games sa iPad? Tanong ni Rene. Hindi Rene,
Ibang kaligayahan ang naibibigay ng pagbabasa. Kahit ang pagbuklat ng mga daliri sa pahina ng tunay na aklat ay iba sa pagpindot sa gadget o smartphone, sagot niya. Mga bata, huwag kayong mag-alala. Sa halip kasi na candy at laruan, mga aklat ang laman ng loot bag na ibibigay sa inyo ni Mina mamaya, sabi ni Mama. Yehey! Masayang sigawan ng lahat ng mga bata. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Ano ang natutunan nyo sa ating kwento ngayong araw? Mga bata, sa halip na paglalaro ng gadget or iPad, ugaliin natin ang pagbabasa ng aklat. Maraming magagandang benepisyo ang naidudulot ng pagbabasa. Marami tayong mga natututunan, lumalawak ang ating mga bokabularyo at imahinasyon. Kaya ating ugaliin ang pagbabasa ng mga aklat. Para sa inyong takdang aralin, buklatin ang inyong aklat sa Filipino at sagutan ang pahina 43 at isulat ang sagot sa inyong mga kwaderno. Muli, ako si Teacher Joyce. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!